Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Dating seafarer na piniling maging angkas driver, kinaantiga ng netizens. Fast food supervisor na nagpakain sa isang matandang lalaking may Alzheimer's, pinusuan online. Ama na kinukunan ng video ang first day of school ng anak taon-taon, naging emosyonal sa paggawa ng huling video nito. 102-year-old na lola nag-skydiving sa kanyang birthday. Karapatang tanggihan ang tawag ng amo sa labas ng oras ng trabaho, isinabatas sa Australia. At sa trending showbiz balita, Thai BL stars Max Nat magbabalik Pinas sa ikatlong pagkakataon, magpapakilig sa Two Worlds fan meeting. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, seafarer to angkas driver. Kung tatanungin mo mga tao kung ano ang pangunahing goal nila sa buhay, marahil matanggap po ang sagot na maabot ang kanilang pangarap. Ngunit sa araw na ito, masaksihan natin ang istoryang #Live Your Life to the Fullest. Dahil ang lalaking tampok sa ating kwento, iniwan lang naman ang matagal nitong pinangarap na pagiging marino para makasama ang kaniyang pamilya. Ang dating seafarer, pinili na ngayon maging isang angkas driver. Ang kwentong kinantiga ng netizens, alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Tunay nga namang hindi matatawaran ng saya kapag naabot mo na ang iyong mga pangarap. Gaya na lamang ng marinong ito na matapos ang 10 taong pagsiserbisyo ay tila parang may kulang pa rin. Sa kwentong kanyang ibinahagi sa isang Facebook page na marino.ph, sa kabila ng pag-abot sa kaniyang mga pangarap na maging isang seafarer, ay nalulungkot raw ito sa tuwing malayo siya sa kaniyang pamilya. At nito nga lang nakaraang taon ay napagdesisyonan niyang hindi na sumampa ulit ng barko para makasama ang kaniyang mag-ina. Mula sa naipon, bumili ito ng motor at nag-umpisa bilang isang angkas driver. Aniya, priceless ang saya sa tuwing pamilya niya ang nakikita sa bawat paggising at dagdag pa nito, money can't never buy genuine happiness. Noon kasi halos 70,000 pesos ang kaniyang nakukuhang sweldo sa pagmamarino. Samantalang sa pag-aangkas naman daw ay kumikita na lamang ito ng halos 40,000 pesos kada buwan dahil sa arawang kota na 1,200 pesos. Kaya't payo niya mag-isip at magdesisyon sa kung saan tayo mas magiging masaya dahil ika nga nila, you only live once o YOLO, mas hangarin nating piliin. Kaya't payo nito, mag-isip at magdesisyon sa kung saan tayo mas magiging masaya dahil ika nga nila, you only live once, mas hangarin nating piliin kung saan tayo mas makakaramdam ng tunay na kaligayahan. Ang kwento namang ito ay pinusuan at nag-inspire sa mga netizens online. Mayroong na-inspire at may nagbahagi rin ng kanilang kwento ng tagumpay gaya ng dating marino. At ang iba ay respeto ang hatid dahil sa kaniyang naging desisyon at kwento. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, kindness goes a long way. Ito ang ipinamalas ng supervisor ng isang fast food chain sa Marikina City. Eksenang kinantigan sa social media. Kwento ng isang netizen, nakita niya kung paanong ang isang matandang lalaki na gutom at uhaw ay walang alinlangan nitong binigyan ng libreng pagkain kahit pa ang hinihingi lamang nito ay 2 baso ng tubig. Ang nakakaantig na tagpo, balikan sa trending report ni Arnold Herrera. Naniniwala ka ba sa kasabihang kindness goes a long way? Na kapag may ginawa kang kabutihan, ay magkakaroon ito ng positibong domino effect. Ganyan kasi ang nangyari sa kabutihang ipinakita ng isang fast food supervisor na kinilala bilang si Kel Padriga.
sa isang matandang lalaki sa lungsod ng Marikina. Kwento ng netizen na si Drew, lumapit ang matanda sa supervisor para humingi ng tubig dahil sa matinding uhaw. Pero sa halip na bigyan lang ito ng tubig, ay inabutan din niya ito ng isang kumpletong chicken meal. Dagdag pa ng uploader, talagang gutom na gutom raw ang matanda dahil agad nitong inubos ang pagkaing ibinigay sa kanya. Kinilala ang matanda bilang si Pamphilo Amper, isang 70 anyos na dating jeepney driver na may sakit na Alzheimer's. Dahil sa kabutihang ipinakita ng supervisor, nag-viral ang post ng uploader na siya ring naging dahilan para makabalik si Amper sa kanyang pamilya, 1 linggo matapos itong mawala. Binahari ng comment section ng mga papuri at pagbati mula sa iba't ibang netizen. Anila, maganda raw ang pagpapalaki kay Padriga at sana'y gayahin daw siya ng iba. Samantala, nagpaalala naman si Drew sa mga netizens na walang bayad ang pagiging mabuting tao. Anya, kindness really is a virtue. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, last first day. Extra emotional ang isang ama mula sa Pennsylvania na taon-taon kinukunan at ini-interview ang kanyang anak bago ito pumasok sa unang araw sa klase. Bukod sa kitang-kita sa video ang paglaki ng anak mula kindergarten hanggang sa kolehiyo, senior na rin kasi ito at iyon na ang huling first day video na gagawin niya para sa anak. Ang heartwarming story ni Daddy Ray at anak niyang si Elizabeth. Tunghayan sa trending report ni Rose Babiera. Physical therapist or nurse. Sa maiksing video na ito, matutunghayan ng isang musmos habang unti-unti itong lumalaki at nagdadalaga. Ang batang nasa video ay walang iba kundi si Elizabeth Petelin. Siya ay kinukunan ng kanyang ama na si Ray ng video at ini-interview sa tuwing sasapit ang first day of school nito, taon-taon mula grade school hanggang kolehiyo. Nag-uumpisa ang mga video sa pagpapakilala ni Elizabeth kung saan niya binabaybay ang spelling ng kanyang pangalan. Can you say your name and spell it? Elizabeth Petlin. E-L-I-C-A-B-E-T-H-P-E T-E-L-I-N. Sunod nito, tatanungin siya ng kanyang ama na nasa likod ng kamera kung ano ang nais niyang maging sa paglaki. Mula sa hangaring maging isang guro, doktor, isang magician, baker at ngayon bilang isang physical therapist. Nasaksihan ng kanyang ama kung paano unti-unting nabuo ang pangarap nito sa huling 3 taon ng dalaga sa paaralan. Ngayong senior na si Elizabeth, huling unang araw niya bilang isang estudyante. Ibig sabihin, ito na rin ang huling video na kukunan ng kanyang ama. Dahil dito, hindi naman naiwasan na maging emosyonal ni Daddy Ray. Sa video, biniro pa nga siya ng dalaga kung umiiyak daw ba ito. Laging nagtatapos ang video sa pabaong I love you ng ama at ina sa kanilang anak na si Elizabeth. I love you. I love you. Mommy and Daddy love you. Well, I want you to know we love you, but Mommy and Daddy love you very much and we hope you have an awesome year. I just want you to know that we love you. At sa dulo ng video, ipinakita rin ni Ray ang larawan ng anak kung saan nakahiga ito sa sahig kung saan naman nakasulat ang salitang kindergarten na kanyang ni-recreate at ngayon ay nakasulat na ang salitang senior. Marami naman ang humanga sa ideya na ito at nagsabing gagawin din nila itong practice kapag magsimula nang pumasok ang mga anak nila sa paaralan at maging sa kanilang mga future children. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, skydiving at 102. Muling pinatunayan ng isang lola na ito mula United Kingdom na wala sa edad ang pagiging adventurous. Game na game kasi itong kumasa sa skydiving at tumalon sa taas na 7,000 feet sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Ang kakaibang birthday celebration ni Lola Manette, tinutukan ni Millie Borja. Talaga namang age is just a number. Dahil game na kumasa ang isang 102 years old na lola na ito mula United Kingdom sa
Skydiving. Siya ay kinilala bilang si Manette Bailey, ang Grand Mamazing Adventurer na tumalon lang naman sa taas na 7,000 feet sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Pero maliban sa selebrasyon, ginawa rin ni Lola Manette ang naturang aktibidad para makalikom ng pera sa isang charity. Sa kasalukuyan, nakalikom na siya ng higit 9,000 pounds o katumbas ng higit 665,800 pesos. Bagamat malayo pa sa goal na 30,000 pounds, malaking bagay na ito para sa kanilang proyekto. At sa pagtatapos nito, kinilala siya bilang pinakamatandang skydiver sa Britain. Pero hindi ito ang unang beses na nagdiwang si Lola Manette ng may kakaibang paandar. Dahil noong kanyang ika-100 kaarawan, nagmaneho ito ng race car na may bilis na higit 200 km per hour. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, what happens at work stays at work. Isang laban ang muling napagtagumpayan ng mga manggagawa sa bansang Australia. Ito'y matapos maisabatas ang karapatan ng mga empleyado na mag-disconnect o tanggihan ang tangkang pag-contact sa kanila ng kanilang mga amo sa labas ng work hours. Paano nga ba tinanggap ng publiko ang bagong batas? Tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Isang malaking sana all para sa mga Pilipino ang bagong batas Australia na nagbibigay karapatan para sa mga manggagawa na literal na mag-disconnect mula sa trabaho. Nakapaloob sa batas na ito ang karapatan ng isang empleyado na tanggihan ang anumang tangka ng kanyang amo na makipag-usap, mapa-text man o tawag, kapag tapos na ang oras ng kanyang trabaho. Gayunman, exempted dito ang mga tawag na maituturing naman na reasonable. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng sitwasyon ay pwedeng isawalang bahala ng empleyado ang tawag ng kanyang amo, lalo na kung iba ang nature ng kanyang trabaho. Ang batas, malugod na tinanggap ng iba't ibang unyon, lalo't naniniwala silang magsisilbi itong paraan para maibalik ang work-life balance ng mga empleyado. Sa katunayan, lumabas sa isang pag-aaral ng Center for Future Work at the Australia Institute na 7 sa bawat 10 Australiano ang nagtatrabaho outside working hours. Pero kung natuwa ang mga empleyado, kabaliktaran naman ang hinaing ng mga korporasyon. Anila, minadali, hindi pinag-isipang maigi at nagdudulot lang lalo ng kalituhan ang naturang batas. Lalo't hindi na raw kasi malinaw kung saan sila lulugar pagdating sa pag-aalok ng extra hours sa trabaho. Kasunod ng implementasyon nito, hinikayat naman ng mga otoridad ang mga manggagawa na magsaliksik at kilalanin ng batas na pumoprotekta sa kanilang karapatan. 2017 nang unang ipinakilala ng France ang progresibong batas na Right to Disconnect para tugunan ang pagiging laging babad ng mga tao sa smartphones. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, ika nga nila, 3 times a charm. Sa ikatlong pagkakataon kasi maghahatid ng kilig at saya ang tambalang MaxNat sa Pinoy fans. Sa pagbabalik Pinas next month, makakasama din ng Thai-Bill couple ang iba pa nilang co-stars sa seryeng Two Worlds. Ang iba pang detalye sa Two World fan meeting Destiny of Love in Manila, tutukan sa showbiz report na ito. All set na sa September 14 ang pagbabalik Pinas ng Thai-Bill couple na sina Max at Nat. Ang Thai actors na minahal sa kanilang pagganap sa Cutie Pie The Series at Naughty Babe, pakikiliging muli ang Pinoy fans sa ikatlong pagkakataon. Ito'y para naman sa Two Worlds fan meeting Destiny of Love in Manila na for sure punong-puno ng exclusive performances, interactive sessions at personal interactions. Dito makakasama ng MaxNat ang fellow cast member na si Gun at syempre si Namon at Pac.
Kaabang-abang din ang behind-the-scene experiences na i-share ng two world stars. Kung matatandaan, huling nasa bansa sina Max at Nat last January para sa Naughty Babe fan meeting na dinagsa ng Philo Heart Disc. Para sa tickets, bisitahin lang ang page ng Wishes Lock Entertainment. Gaganapin ng Two Worlds fan meeting Destiny of Love sa Teatrino, Green Hills. See you there! See you there! Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.